Pusa, isipin mo yun dahil lang sa onting kasiyahan na inuman. Puta, mapapauwi ka. May ano raw yun, meron daw pamilya dito. Paano na yun? May pamilya, may 3 anak. Ano, iiwan mo yung pamilya mo rito? Yun! Maulang gabi? Maulan ngayon ah. Buong araw. Sabayan mo pa ng malamig na panahon. Diyos ko po. Sarap ng ganito. Parang ano lang, yung alam mo yun, bed weather lang, bed weather. Hindi siya yung hindi siya yung mainit na papawisan ka. Hindi siya yung todong lamig na nakakainis sa sakit ng buto, mga ganyan. Sana ganito na lang lagi, no? Menos da ulan. Pero hindi, simula lang po ito ng paglamig. Eto na naman ang paglamig ng panahon. Yung aking kamay medyo sumasakit na naman. Nagkamali yata yung ano ko, buhat ng sa kamay. Dapat wala na to eh. Ngayon parang sumakit na naman siya. Papa-check up ko to. Ano eh, baka lilipat kami ng ano namin, family doctor. Kasi kilala nila mga kasama ko dito yung family doctor na nakuha namin. Si Dr. Blanc. Ano siya eh, ang lahi niya Mekus. Ano nga napansin ko, sabi nila, hindi maganda yun. Ano yun, parang sarcastic lagi sumagot. Actually, napansin ko na yun nung unang yung nagpapaano pa lang ako sa kanya. Yung mga walk-in pa lang, hindi pa siya yung family doctor namin. Eh ngayon, mas lalo ko napapansin tuloy pagka sa akin, lipat ka dun, maganda raw yung mga doktor nila dito sa ewan ko, sa 7th Street yata yun, sabi ni paring Edmund. Shout out kay paring Edmund, si The Boy, the liver lover boy. Kasama, kabatch ko yun, kabatch. Si Mr. Operacio, ang aming legal advisor sa mga papeles, mga ganyan-ganyan, kabatch din namin yan. Sa isang grupo kasi, sa inyo, merong mga ganyan eh. Merong isang makulit, malamang ako lang yun. Meron yung lover boy, yan, si The Boy. At meron yung parang taga-asikaso ng mga papel nyo, ganyan, pwede mo siya mapagtanungan kasi alam niya yung mga ganyang mga kalakaran, mga ganun. Yan, si Mr. Opresio. Yun ang aming legal guy. Doon ka sa sabi sa family doctor ko. Kasi pagka kunyari meron kang masakit na nararamdaman, ang daling humirit ng hindi, meron ka naman talagang nararamdaman na sakit. Tapos sasabihin niya, kailangan mo ng pahinga ilang linggo, ganyan. Matik na yun, sasabihin mo na lang kung ilang linggo. Sila pang araw nagsasuggest kung ilang linggo yung yung pwede mong ipahinga. Para sa iyo rin naman yun, di ba? Para maganda yung iyong pagtatrabaho pagbalik. Nakapagpahinga ka, naayos yung katawan mo, mga ganyan, di ba? Kaya, tatry natin. Anyway, yun nyo, grabe yung patak ng ulan. Hindi, yung meron tayong, ito, hindi ko alam, naikwento lang kasi sa akin to eh. Kaya medyo skeptical ako dito eh. Tropa ito ng tropa natin na taga Winnipeg. Kasi nagtanong siya sa akin kung meron daw ba akong experience sa mga na DUI, yung driving under influence. Kahit yan, alak, chonke, droga, yung mga ganyan, under the influence. Meron daw siyang kaibigan na papauwi na ngayon. Sabi ko, papauwi? Hindi, akala ko hindi naman kagad mapapauwi pag mga ganyan. Yung mga ganyang kaso, yung mga DUI. Hindi, sabi niya, major offense yan. Baga crime yan dito. Kapag ikaw nag-drive na lasing, tapos mahuhuli ka. Di ba sa Pilipinas ako, aminado ko dyan dati sa Pilipinas. Pagka umuwi, galing ng opisina, galing ng sa mga tropa, puta, kahit basag na basag, arya pa rin, drive pa rin. Pero simula nang napunta ako dito, I'm proud to say, wala na, hindi na. Sabi nga ng misis ko, ang laki ng pinagbago mo. Dito, kahit kunyari papainumin niya kasi ako lang nagdadrive eh. Kunyari magwa-wine kami, ayaw kong uminom. Hindi, ayaw ko, baka mahuli ako eh. Sabi laki na ng pinagbago mo, sabi sa akin ng asawa ko.
Sabi, bakit takot ka rito? Hindi naman, sabi ko, hindi naman sa takot. Sabi ko, mahal kasi ng ano eh, ng, ano ba to, ng fine pagka yung kunyari na ano ka. Ganun lang yung tingin ko, hindi yung akala mo mapapauwi ka, mga ganun. Buta yung pala yung ano, yung nangyari doon, yung sa friend ng taga Winnipeg. Ano raw, PR na raw yun. Sipin mo, PR na. Sabi niya, nahuli raw galing sa inuman ng tropa. Sabi niya, oh, kung ano, kasi actually meron na rin nahuli rito. Sabi, parang binigyan lang ng mga first offense, ganyan. Depende pala yun sa level ng ano, ng pagkahuli sa iyo. Kung kunyari ikaw nahuli na lasing lang, merong mga first offense, second offense, ganyan. Pero meron pa level yun na kunyari ikaw naka-aksidente. Kunyari na may tinamaan ka na tao. Tapos pinakamasama nun yung pagka merong namatay sa nanabangga mo, yung mga ganyan. Syempre criminal offense na yun pag ganyan. Ngayon, ano nangyari, yung ano niya raw, yung tropa niya raw, nakabangga ng bata pa. Nagreklamo raw talaga yung ano, yung magulang. Ewan ko kung nabalita ko, nahanap ko, hindi ko naman makita. Ayun, pagkano kasi ang sinasabi nila, kapag ang kaso mo lumagpas, yung kunyari makukulong ka, at yung pataw sa'yo ng judge umabot ng lagpas 6 months, dun ka raw walang ano yun, walang lusot yun, matik yun. Yung PR mo mare-revoke, tapos possible na deportation. Kaya ganun daw yung mangyayari dun sa ewan ko ngayon daw, kasi recent lang nangyari. Ngayon daw, nanghihingi ng mga legal options, ganyan. O nga pala, bago natin malimutan, meron mga nagpapasigaw. Ah! Gulat ka, naka-headset ka. Shoutout kila paring Arnold Booker, Pam Bookers TV. Tapos si Marimus sa Onanol. Yun yung merong malaking elk na statue. Madalas nagpapapicture nun pagka pupunta ka sa Wasagaming, mga ganyan. Wasagaming ba? Wasagaming, dun sa Clear Lake. Madadaanan mo yung Onanol. Nandun yung malaking elk. Shoutout sa iyo, paring Marimus. Shoutout din kila Mark Joseph Surya, Abbotsford, BC. Shoutout sa inyan. Kayo mga tropa, ingat kayo lagi. Usa, isipin mo yun dahil lang sa onting kasiyahan na inuman, puta, mapapauwi ka. May ano raw yun, meron daw pamilya dito. Paano na yun? May pamilya, may 3 anak. Iiwan mo yung pamilya mo rito? Hindi ko na alam kasi kanina ko lang ka-chat. Ito talaga marites. Pero kilala ko naman yung tropa ko na yun na nagkikwento. Sabi niya ka-close niya nga raw yun yung mapapauwi na yun. Sabi ilang araw lang ang parang wala raw parang linggo lang. Kasi kinuha na raw yung passport. Tapos binigyan na raw ng deportation, yung date ng deportation. Ganun kabilis na yun. Ang tagal mong tinrabaho papunta rito, ang tagal mong kinuha yung permanent residency mo, binild mo yung buhay ng buong pamilya mo, no? Nakakala mo okay ka na rito. Tapos biglang ganyan mangyayari. Diyos ko po, ako sa inyo mga tropa, iwas-iwasan nyo yung mga nandito sa Canada. Iba yung yung batas sa Pilipinas sa batas dito. Kung sa batas sa Pilipinas, pagka nahuli ka, pwede mong kausapin yung nanghuli sa'yo, MMDA man o mga MAPSA, yung sa amin na traffic enforcer. Pwede mong sila, yung parang bibigyan mo ganyan kasi hindi mo naman Pilipinas ganyan talaga yan yung natin Dito hindi, puta. Yung mga sahod ng mga rito, yung mga pulis, malaki pa sa sahod mo. Malaki sahod ng mga pulis dito. Hindi mo sila basta-basta mabibigyan. Sir, walang rito baka pwede naman mga ganun. Mga ganggalaon ganyan sa Pilipinas ganyan na yung kalakaran kaya hindi natin yun. Kaya lang dito usang alaw, iba rito. Ang pinaka raw doon, kapag ikaw ay nahuling DUI, malala niyan sa yung sa mga hindi non-citizen. Kung ikaw man PR, temporary worker,
ano ka, malaki yung posibilidad mo na mapapauwi ka. Kasi yung pag citizen ka na, ano ka rito, criminal offense, kulong. Dito ka na ikukulong. Pero pag sa ano ka, sa pagka PR ka, saka temporary foreign worker, student, mga ganyan, napakalaki ng possibility mo na mapapauwi ka. Yung temporary foreign worker, yung student, wala raw laban yan. Pag yung PR, pwede mo pang medyo ilaban. Hindi kagad nila yung ano man na deportation. Pwede mong i-appeal, ganyan. Pero puta, susugol mo ba yon? Pero yung mga sinasabi ko na to, ito ano lang mga nabasa-basa ko lang. Mas maganda, do your own research, di ba? Kasi alam niyo naman si Brandon Boy, pag mga information, ano yan, mga papyaw-papyaw lang yan, mga mahalagang information, ganyan. Hindi ako yung pagkukuhaan nyo ng mga critical na information, hayari kayo niyan. Please lang, huwag kayo magre-rely sa akin. Reviewin nyo lahat yan, no? Pero ang ano ko lang naman, mga advice ko, yung mga pang ano lang, mga pang level na pang ano lang, pang simplihan lang. Huwag kayong uminom kung kayo ay magdadrive. Simpleng-simple, di ba? Wala mga batas-batas, ganyan. Huwag nyo nang ipipilit. Huwag nyo gayahin nyo nasa Pilipinas na matapang ka. Di, wala yan. Putang, ma-one-time man ka rito. Ano yan? Serious offense ang DUI. Wala kang mabangga, meron kang mabangga, talo pareho. Yun lang, para naman meron tayong video na medyo interesante. Kasi hindi mo maraming nangyayaring mga ganyan dito, no? Di ba? Sige na, like, share, subscribe, yung mga alam nyo rin. Sige na, paalam.